Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man sa kung saan mang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntang, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. In short, makabayan, kayo po'y nakikinig sa programang Rapido ni Alan Season. Dito lamang po yan sa IWRR. Hanapin lamang po ninyo itong ating Facebook page at IWRR channel. Kumusta po kayo? Ano na itsura ho ninyo? Kahapon ho inyo pong napakinggan at napanood, makabayan, yung atin hong pakikipagpanayam doon sa dalawang konsehal, incumbent councilors at future councilor ng Kalasyaw. Yan ho ay tungkol sa mainit na usapin dyan sa Kalasyaw. Kinonfirm lamang ho nila na tama ho yung aking mga pinagsasabi ho sa programa ho natin. Kaugnay ho dun sa aligasyong may kabalbalan, katiwalian, na nagaganap ho sa Kalasyaw sa pangunguna ho nitong si Mayor Joseph Arman Bauzon. Ako hindi ako nagsasawa, makabayan, na paulit-ulit ho na isa himpapawid, yun hong pagpuna sa mga taong katulad ho niya. Ayaw ko tumigil hanggat hindi ho isinusuko yung kanyang pride para tanggapin ho ang katotohanan kung ano ho ang tunay na nangyayari. Alam mo ninyo, kaaya-aya ho na makapagboto ho tayo ng isang matinong opisyal. Huwag ho ninyong dadaanin o titignan sa itsura ho, sapagkat marami hong kampon ho. Maraming kampon ng kadiliman. Makikita mo, kaaya-ayang mukha. Malaanghel ang mukha, yung mga ganon. Mapalalaki man o mapababae yung opisyal na yan. Pero ang kaloob-looban,
hindi nyo alam. Gaitim naman ho ng budhi. Yun ho ang nakakatakot ho. Ano ho? Kaya mas mabuti ho, mga kabayan, na huwag ho ninyong tingnan ho sa itsura. Huwag nyong tingnan yung galing ho niya na magsalita. Mauya mo agagi. Mauya mo. Pero agyon taagay lay kilot, nadala to. Yun ho, totoo. Titignan ho natin. Palalamigin ho natin hanggat hinihintay ho natin na siya ho ay magsalita sa palatuntunan ito. Hindi ho ako magdadalawang isip na bigyan ho siya ng pagkakataon na sumahimpapawid sa palatuntunan ho natin. Dahil kailangan ho, nabibigyan din ho natin ng karapatan itong mga subject ho sa palatuntunan na maibigay naman ho nila yung kanilang side. Para hindi naman ho nila sabihin na one-sided ho tayo. Tayo lang ho namimili ng i-interviewin. Hindi ho. Dito'y bukas ho ang pintuan ho ng ating himpilan, makaibigan, ang IWRR. Pwede nga ho kayong magsadya din Dito lamang po yan sa Barangay Bantayan, sa Mangaldan, Pangasinan. Face to face, haharapin ko ho kayo, mga kabayan. Para mas okay. Tingnan nyo nga naman yung sandamakmak na problema. Sandamakmak na usapin. Hindi po pwede ho yan na pababayaan na lang ho natin yan. Ibibigay ho natin yung sapat na detalye, sapat na kasagutan at tapat na sagot sa bayan. So, Mayor Arman Bauzon, magsalita po kayo. Pwede ho kayong tumawag sa 0933-955-3366. Magsalita ho kayo. Tumawag ho kayo at kayo aking isasimpapawid. O magkomento naman ho yung mga nagnanais na magkomento. Pwede ho kayong magsipag-text din ho. Okay, pwede rin ho naman kayong sa ating mag-comment sa ating comment section dito sa ating Facebook page. Ano ho? Siya nga pala, may balita ho. Alam ho ninyo, iyon hong si Jaime Aquino. Yung Jaime Aquino, makabayan, na nambibiktima ho ng mga politiko at pribadong individual sa pamamagitan ho ng paninira, paggawa ho ng sulat, news, fake news. Yan ho ang expertise nitong si Jaime Aquino. Kahapon ho ay ni-raid ng NBI Manila. Nakakuha ho ng isang caliber 45, unlicensed, at 2 granada. Mga kaibigan, kapag ikaw ay nahulian ng granada kahit na isa lang, no bail ho yan, walang bail. Walang bail ho. So 2 granada ho at isang caliber 45, yun nakuha sa kanya. Idinaan ho siya dito ho sa Dagupan District Office ng National Bureau of Investigation kahapon. 3:00 ho ng hapon nung ni-raid ho siya doon ho sa kanyang residensya. Nagpapagawa ho yan ng building at 3 swimming pool. Ordinaryong mamamahayag ho yan. Pero worth 37 million yung kanyang pinagagawa. Nakataka-taka ho. Saan siya kukuha ng 37 million? Hanggang sa lumutang ho yung kanyang anak. Yung kanyang anak na si Justin Aquino. Actually, hindi naman Aquino talaga ang apelyido niyan Tumagkaw. Tumagkaw ho. Nagtatago lamang ho sa alias na Jaime Aquino.
At yung anak niya, Justin Aquino, Justin Tumagkauhuyan. Itong mag-amang ito, sa totoo lamang, ang mag-amang ito ay dalubhasa sa kalokohan. Napakatindi. Biktima ako ng dalawang ito. Nung 10 years old pa lamang itong si Justin Aquino, nakita ho niya ako sa isang kumpare ko dyan sa San Carlos. Ipinakilala sa akin ng aking kumpadre, the late Bongsi. Sabi niya, anak ni Jaime Aquino. He was 10 years old that time. Siguro mga 2008, mga ganon. 2007, mga ganon. Nung panahon na yun, mga kabayan, hindi ko aakalain na itong si Jaime Aquino ay nagpunta ng NBI. Ini-interview siya ng isang reporter, bakit po kayo nandito sa National Bureau of Investigation, Mr. Aquino? Yun ang tanong sa kanya. Sabi niya, kasi idedemanda namin si Alan Sison. Kinidnap niya itong aking anak kanina. Isinakay niya sa kanyang itim na sports car, yung Nissan Pulsar, yung dati kong sports car. Yung kanyang sports car ay walang bubong. Isinakay niya doon yung aking anak. Mula San Carlos patungong Bayambang, huminto yung sasakyan kaya nakatakas itong aking anak. Sabi ni Jaime Aquino, sinabi niya sa National Bureau of Investigation that time. Alam mo ninyo, ako'y napagbalikwas mga kaibigan. Nagpapahinga ho ako. 3:00 ng hapon. Napatayo po ako. Sumugod po ako sa NBI. Nakaalis na po siya. That was during the time of NBI Chief Roger Mamawag. So, meaning, may kaso po ako na iniimbestiga ng NBI that time. Kinabukasan, nag-report na naman ho siya sa Dagupan City Police Station. Ang report po ni Jaime Aquino, yung anak daw niya na nakatakas ay sinundan ko doon sa Rosales, Pangasinan at kinidnap ko ulit. Kinidnap ko. At nakatakas na naman. Magkasunod na araw, kinidnap ko ang kanyang anak at nakatakas. Ako, nagsusulo daw ako nung kinidnap ko. Unang-una, kung kikidnapin ko, anong makukuha ko? Walang pera yan, si Jaime Aquino. Wala akong pera. Kaskas di. So, anong rason para kidnapin mo yung anak niya? So, meaning, sa kanya lang ang tamang rason kung bakit niya ako kailangang sirain noong panahon na yun. So, anong nangyari mga kabayan? Hindi na ho pinaniwalaan ng police station sa Dagupan City. Hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Kasi naideklara na niya sa NBI na kahapon kinidnap ko, tapos ngayon kinidnap ko, 2 beses na nakawala. Hindi ho nag-prosper yung kasong kidnapping against me. Matindi itong mag-amang ito. Ito rin yung anak niya nung nag-16 years old na. Sinakdal ho si dating Gobernador Amado T.S. Pino Jr. at si Boyeng Celeste, Congressman Boyeng Celeste. Nang umano'y narinig ni Justin Aquino na nag-uusap itong dating gobernador at congressman ng 1st District kaugnay sa pagpatay, planong pagpatay kay dating Mayor Martinez ng Infanta, Pangasinan. So, nasakdal ho sila, murder. Until such time na nung magse-17 na itong si Justin Aquino, sa akin din lumapit. Nung lumapit sa akin ho yan,
Ang sabi ho niya, ay gusto na niyang manahimik kasi meron daw naghahanap sa kanya. Gusto na daw niya magsabi ng katotohanan na may gumamit lang sa kanya para idiin itong si dating Gobernador Amado Espino Jr. at si Congressman Boying Celeste. So, na-dismiss ho yung kasong yon because of that. Dinala ko yan si Justin Aquino kay Ama. Pero bago nangyari yung paglapit po niya sa akin, mga kaibigan, yung Justin Aquino, I was again accused for the third time. In-accuse po nila ako na binaril ko daw itong Justin Aquino habang nagbibisikleta. 6 o'clock in the evening. Tumawag itong si former Dagupan City Police Chief at naging Provincial Director Colonel Sani Verzosa. Tinawagan ho niya si Jun Velasco, the late Jun Velasco. Ang sabi po niya, Kuya Jun, hindi ba ang bahay ni Jaime Aquino nasa likod ng bahay mo dyan sa Bunuan Blue Beach? Oo, sabi ni Kuya Jun Velasco. Si Jun Velasco ay dating writer ho ng Manila Bulletin, Pangasinan Press Club President, at naging direktor ng National Press Club, yung Jun Velasco. Ang sabi si Alan Sison nandoon sa lugar ni Jaime Aquino. Nasa lubong niya yung anak ni Jaime Aquino, si Justin. Binaril ni Alan Sison. Ako daw, binaril ko daw. Tinamaan ko daw yung bisikleta kaya bumagsak. At nakatakbo na naman yung Justin Aquino. Anong oras nangyari yan? Sabi ni Jun Velasco. Ngayon lang, andun na yung mga SWAT ko. Sabi ni Jun Velasco. Ay, sabi ni Colonel Verzosa. Ganun ba? Actually, nandito ako ngayon, sabi ni Kuya Jun Velasco, sa kanyang restaurant. Mula kanina pang tanghali, magkasama na kami. Yung Jurassic Ark na restaurant dyan sa Lukaw noon, pag-aari ko yun. Nandito ako mula tanghali, hanggang ngayon kasama ko, sabi niya. Ganun ba? O kausapin mo, sabi. Inabot sa akin yung cellphone ni Kuya Jun Velasco. Colonel, ano naman yan naririnig ko? Sabi, ay loko talaga itong Jaime Aquino na to. Sabi ni retired Colonel Sani Verzosa. Sige, okay na. O pinaatras niya yung mga SWAT. Dahil nandoon ako, kasama ko si Jun Velasco at si Jojo Maramba at iba pang mga kasama sa media. So yun ho ang nangyari. Ang daming kalukuhan ho niyan. Hindi ko lang ho maapuhap kung ano ang rason. Bakit nagkakaganon itong si Jaime Aquino kasama yung anak niya? Well-trained yung anak niya. Meron pa. Nung bagong salta ako dito sa lalawigan ng Pangasinan, from Manila as national broadcaster, dumating ako ng 2003. Hindi pa ako nagtatagal sa lalawigan ng Pangasinan. May nagdemanda sa akin, kasama ko yung the late Rani Manawis. Meron daw kaming hinold up. Hold upper na naman. Meron daw kaming hinold up na pasahero. Kasabayan daw namin kumain sa Pamarangs, Kambingan, dyan sa Urdaneta City. Sinundan daw namin yung kumain na babae. Sumakay sa tricycle, may dalang less than 200,000 pesos. Tapos mga alahas daw niya, kwintas, singsing, bracelet, na mamahalin. Sinundan daw namin yung tricycle. Sakay kami ng kotse. Tapos hinarangan daw namin yung kotse. Plinag daw namin, dinivest namin yung kanyang mga alahas at pati pera kinuha namin. Sino nakakita? Kung ganun ba, kilala ba kami nung, kung ginawa namin yung, kilala ba kami nung alleged victim? So, meaning, napadalhan ho kami ng sumbina. May kaso kaming robbery hold-up. Nung umattend ho kami ng arraignment, wala pong lumabas na victim. Basta may nagsampa ng kaso until such time na nalaman ho namin, Jaime Aquino ang nag-file ng kaso against us.
Yung kasama kong dati ring presidente ng Pangasinan Press and Radio Club. Patay na ho si Rani Manawis. Tingnan niyo mga kalukuhan nito mag-ama. Na-dismiss ho yung kaso. Kita ho ninyo. Kaya yun ho yung nangyari. Kung inyong maalala na may pinalabas sa TV na pinalo ko ng roundhouse kick sa mukha. Dahil kakausapin ko sana during filing of candidacy dyan sa City Astrodome dito sa siyudad ng Dagupan. Sinalag niya tapos umamba na ako'y susuntukin. Mabilis ho ako dyan, pagsuntukan. Di lipak-lipak-lipak. Hanggang dumugo na yung nguso niya. Sa makatuwid, nalaman ho ang katotohanan kung bakit ko nagawa yun. Dahil ang dami ho, patong-patong ang ginagawa ho niya sa akin. Basag ang nguso ni Jaime Aquino nung panahon na yun. Namagitan ho yung dating mayor ho, dating secretary, Bebot Villar. Pinaatras ho niya yung kaso kay Jaime Aquino kasi marami kang kasalanan kay Alan Sison. Bigyan mo na lang siya ng pampagamot niya. Binigyan ko ho ng 10,000 para iatras ho niya yung kaso. Naka-archive yung physical injury na isinampalaban sa akin. Naka-archive. Kinuha niya yung 10,000 ko. Tingnan niyo, kalukuhan yan. Hanggang ngayon, hindi ho niya inatras. Tapos na ho ang usapan. Gago talaga niyang Jaime Aquino na yan. Tarantado yan. Kahapon ho, dahil doon sa kaso na isinampa ng isang dalagita, allegedly katulong ho ng pamilya Lambino. Minaltrato umano ni Mayora Marilyn Lambino. Ginahasa umano ni Secretary Raul Lambino. Nagpa-preskon pa. Pero wala naman pala naganap na preskon kung saan sinasabing ginanap ang preskon sa Tarlac City. Wala ho. Ito, hindi sa gusto kong kampihan ng mga Lambino. Yung katotohanan ho ng pagkatao nitong si Jaime Aquino ang aking kinikwento. Lumantad itong anak niyang si Justin Aquino. Ang sabi po niya doon sa presscon na kamakailan lamang ginawa. Nung tinanong siya ng reporter, bakit ka lumantad at nandito? At isinusumbong mo ang tatay mo. May alitan ba kayo ng iyong tatay? Wala po. Gusto ko lang po talagang matigil na yung ginagawa ng aking ama. Sabi nitong Justin Aquino. Kasi naaawa ako doon sa mga biktima niya, sabi niya. Sinong biktimang sinasabi? Binanggit ho niya yung dinimanda ng rape, kasong rape. Doon sa Quezon ata yun, sa Quezon Province. Isang konsihal. Nakulong din. Hanggang sa napalaya din nata. Because of that statement nitong si Justin. Nang sabi niya, may nagbayad ng 30 million pesos kay Jaime Aquino para gawin yun laban doon sa konsihal. That was the statement of Justin Aquino, yung anak. Bakit kaya? Nag-isip ako, si Jaime Aquino, malamang hindi niya binigyan yung anak niya. Kaya itong anak, gumawa ng paraan, pinakulong yung anak. Ibinagsak niya yung ama, binagsak niya. So nag-testify siya. At balita ko, siya rin ang deponent. Yun ang balita ko. Lumalabas na siya rin nagsabi na may mga granada, may baril ang kanyang ama. Kaya nagsagawa ng operation at naging positibo kahapon na may 2 granada, isang kalibre 45 na nakuha kay Jaime Aquino. Nakuha ho ninyo. Ang tanong, this time na lumantad ang isang anak laban sa kanyang ama, kayo ba, naniniwala ba kayo na hindi rin gumawa ng kaparaanan para kumita yung anak? Mga tuso itong mga to eh. Mapaama, mapaanak eh. Tuso eh.
One of these days, ako ang magiging subject na naman niyang anak na yan. Pero mga gago kayo, kayong mag-ama, torpe kayo. Minsan pa, biktimahin niyo ako. Kayong dalawang mag-ama, punyeta kayo. Hindi ako natatakot sa inyo, ha? Ang dami niyo nang ginawang kabalbalan sa akin. This time, I will not tolerate you. I will not just say, bahala na kayo. I would be sitting down. Magbabalik po ako, mga kabayan, sa inyong programa. Standby! Mas pinaanghang, mas pinatapang, Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubahan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Mga kaibigan, 31 minutos na po makalipas ang alas 9 o alas 8 ng umaga. Magandang umaga kay paring Raymond Leo Madrid. Good morning, kabosan. Nagsisi kayo, ha? Masanto siya, kabosan. At ganon din kay, yung aking anak, si Cassandra. At si Renato Atong Remo. Susunod ho sa ating palatuntunan, mga bayan. Good morning, Ate Josie Official, dyan sa California. Thank you so much, Ate Josie. Good morning kay Ron Munda Cruz. Maligayang pagsubaybay sa atin. Mula ngayon ho, ang ginagamit na ho natin ay yung Facebook page ho natin. Ito, nakikita ho ninyo. Yung IWRR. Yan ho ang ano natin, itong Facebook page natin. Yan. At IWRR channel. Yan ho. So, lagi ho ninyong buksan ho yan, mga kabayan, kung gusto nyo makapanood ng mga previous programs ho natin or yung live streaming ho natin. Katulad ngayon, live ho tayo. Every 8 o'clock in the morning, dito ho sa atin hong himpilan, mga kabayan, ay napapanood ho ninyo ang inyong Rapidista, Rapido Alan Season, mga kaibigan. Grabe ho ang pagsirit na naman ho ng presyo ho ng gasolina.
Ay akalain ho ninyo, dito ho sa lalawigan ng Pangasinan, kasi iba't iba hong presyo ho yan. Baka mas mataas ho sa Ilocos Sur. Kung minsan ho, mas mataas ho sa Bulacan. Kaysa dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya kapag ako'y naggagas mga kaibigan, nagpupultak na lamang ho ako dito sa Pangasinan. Bago tumulak ng Maynila at pabalik ng Maynila, kailangan dito rin ako mag-full-tank. Kasi, kung sa daan ho, napaka... Dito, last night, galing ho kami ng San Jacinto. Nakita ko dun sa San Jacinto, 71.75. 71 pesos and 75 centavos. Yun ho yung presyo ho, mga kaibigan. Akala ko mas mura dito sa sa Mangaldan. Pagdating ko ng Mangaldan, 74.60 yung gas, mga kaibigan. Sentrum. Kasi gustong-gusto ko magpagas sa Sentrum kasi malinis ang Sentrum. Pasensya na, malinis ang Sentrum, pati CR ho nila. Kayo gustong-gusto ko na dyan ho ako nagpapagasolina. Ganun din yung aking wife. Pag dala ho niya yung kanyang car, dyan din siya nagpapagasolina. So, ganun kamahal. 1 litro, ha? May git 70. Ang balita ko, ang LPG ngayon, 1,200 pesos ang LPG. Kamakailan lamang 650, 675. Ngayon, 1,200 ang LPG. Kaya ako ngayon, nagpapagawa ko yung kalang kahoy. Magsasaing na ho kami sa kahoy. Marami akong kahoy dito. Pinasisibak ko nga ho yung mga binili kong mga punong kahoy. Ang ginagawa ko kasi, madalas ako magkaroon ng okasyon. So, namimili ako ng mga puno-puno ng kaimito, punong bulala, at kung ano pang puno na po pwede kong pakinabangan. So, ang ginagawa ko, pinapuputol, pinalalagari ko ng mga ganito. Mga 1.5 or 2 feet. Tapos yan ho ay pinasisibak ko. At yan ang panggatong, mga kaibigan, kapag may mga okasyon. Ngayon, nagpapagawa na ako ng kalan. Yung ganito kataas, mga 1 meter high. Ang taas niya, tapos lalagyan mo ng kalan, lalagyan mo ng putik sa gilid. Diyan na lang kami magsasaing. Total, diyan naman kami nagmula eh. Noong mga malilit pa ho kami, puro panggatong ho namin kahoy, mga kaibigan. Yung bang ikaw ay nag-aapura, nakapaligo ka na, tapos magluluto ka, mangangamoy usok ka, o kaya galing ka ng school, o uwi ka ng tanghali, magsasaing ka pa. Yung usok ho ng nagmula sa kahoy, yun ang pabango ho namin, usok mula sa panggatong. O kaya sabi ko nga ho sa inyo, mga kabayan, hindi na ho bago sa amin yung pagluto ho sa kahoy. Malinamnam pa ang luto ho ng pugon o galing sa kahoy. Malinamnam. Kaya yan ho ang isasanay ko ho ngayon, mga kabayan. Hanggat hindi bumababa ang presyo ho ng langis, LPG, magtitipid ho tayo, mga kaibigan. Hindi na ako madalas magkotse ngayon. Hindi na. Naka-ATV lang ho ako. Yung 4 ang gulong. O kay motorsiklo, may mga motor ako dyan. May kabayo ho ako. Madalas naman ho ako'y nakakabayo. Makikita nyo ako dyan sa kalsada. Nagpapatakbo ako, mabilis, kabayo. Hindi walang gasolina. Hindi mo na ako masyado mamimili ng ngayon, ng darak o trigo para sa kabayo ko. Hinahanap ko yung lugar kung saan marami hong damo. At doon ko na lang muna ipastol yung mga kabayo ko. At nang mabusog-busog ho sila, mga kaibigan. Magandang umaga kay Don Manolo Montero. Don Manolo, kabsat pa ing tantay, magandang umaga rin sa'yo. Magandang umaga kay Alan Pukes. Si pare Manuel Glock. Parang Ems.
Magandang umaga rin sa'yo. 37 minutos na po. Makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kabayan. Paring Ems, kumusta dyan sa Santa Barbie? Kumusta ang Santa Barbara? Si kumpadre. Ay, ganun ba? Happy birthday! Paring Jerry Gonzales. Birthday pala ng ating kumpare. Paring Manuel Glock. Happy birthday, pare, ha? Saan tayo? Saan tayo? At nang ako'y makasunod naman mamaya kung anong oras. Masyal na lang kayo rito. Dito lang tayo sa aking sa aking yard. Meron ho tayong dito, lugar. Sa taas ho, nitong istasyon ho, mga kabayan, open air pa ho yan. May CR dyan, may lutuan dyan sa taas, fresh air. Ilog ho yung nasa likuran, nasa tagiliran ho. Pag nakarap ka ron, ilog. So by the river ho itong aking himpilan, mga kabayan. Sa taas, meron ho akong dyan, meron akong plant box na mahaba. At ang tanim ko dyan sa taas, Dama de Noche. Okay? Alam mo na yung Dama de Noche na halaman? Namumulaklak ho yan. Sa araw, yung bulaklak ho ay naka-close. Pagdating ho ng alas 6, alas 7 ho ng gabi, bubuka yung bulaklak ho ng Dama de Noche. Nako, grabing samyo, napakabango. Kaya pag nandyan ako sa taas nitong ating istasyon, sarap na sarap ako sa simoy ho ng hangin. Iyan. Kaya Dama de Noche, paborito kong bulaklaking halaman ho yan. So, happy birthday, paring Jerry Gonzales. Si Abdulaziz, Jen Abdulaziz, magandang umaga sa iyo. Si Kumadre Fabi, Attorney Fabi Mativ, magandang umaga. Magandang umaga rin at belated happy birthday kay Maring Vicky Gonzaga. Sige po, mga kaibigan, tumawag ho kayo sa ating numero na binabanggit ko kung nais ho ninyo na magbigay ho ng inyong komento. Walang masamang tinapay ho sa akin. Bibigyan ko ho kayo ng pagkakataon para maisampapawid ang inyong tinig. Hindi ho ako mangingimi. Napakinggan ho ang inyong saloobin. Kumusta ho ang Lingayen ngayon? Ang Lingayen, mga kabayan, dito sa lalawigan ng Pangasinan ay first-class municipality. Yan ho ay capital town of Pangasinan, yung Lingayen. Napakaganda ang bayan ng Lingayen. Pagdating mo ng Maramba Boulevard, patungo riyan sa beach natin, sa Lingayen, hanggang sa Kapitolyo. Sa yung Kapitolyo, dalawang mukha ho ng Kapitolyo, ha? Harap at saka likod. Hindi mo malaman kung alin ang harap. Parehong maganda ang mukha ng ating Kapitolyo. Pwede ka pumasok sa harapan, pwede ka pumasok sa likod. Hanggang dun sa may Veterans Park, hanggang sa beach, ang ganda ho ng Kapitolyo ho na Lingayen. Andyan yung dalawang eroplano ho ng Hapon. Ginamit sa World War II. Nandyan yung dalawang tangke. Tangke ng Amerikano ata ho yan. Ginamit ho ng panahon ng giyera. Tapos, yung dinevelop ho nitong si Mayor Leopoldo N. Batawil. Ang ganda ho, yung baywalk ho dyan patungo ron sa may Limahong Channel. Bilib talaga ako sa vision nitong si Mayor Paul Batawil. Wag na wag siyang mawawala sapagkat matitigil yung mga proyektong yan. Paano naman kasi? Yung mga naunang administrasyon wala na hong inisip kung hindi ang pagkakakitaan. Hindi naman ho pinagkakitaan ng munisipyo. Ang kumita ho, iyon hong mga nakatalaga ho yan. Yung sinasabi
Magkano ho ang income dyan, lalo na kung meron mga festivities? Ang laki ho, hindi ho pumapasok sa kabanho ng bayan. But this time, si Mayor Batawil, kung anong meron ng munisipyo, makabayan, kung anong pwedeng pumasok, maging yung mga goodwill money, yan ho ay ginagamit ni Mayor Batawil para sa development ng bayan ng Lingayen. Ang dami pa na proyektong po pwede mangyari ho dyan kapag si Mayor Batawil ho. Ito sinasabi ko kasi meron akong pruweba. Mamasyal ho kayo at tingnan ho ninyo ang bayan ng Lingayen. Huwag lamang ho ninyo titignan yung plaza na dinevelop ni Mayor Batawil. Hindi ho, umikot kayo hanggang doon sa may dulo ng Limahong Channel. Tignan ho ninyo. Hanggang doon sa may ay napakagara, napakaganda. So ganyan ho si Mayor Batawil na magtrabaho, mga kaibigan. Hindi ho bara-bara. Oh. Mabuhay ka, Jan Abdulaziz. Taasan ka ngayon, Padre? Ikaw ba'y nasa Russia pa? Umuwi ka na. Kung nasa Russia ka pa. Nakakatakot ho itong itong gerang to, mga kabayan, ha? Pati Amerika nag-aalangan. Yung Amerika ho, sa totoo lamang, yun hong ginagawa ho ng Amerika ngayon, yung pagtitimpi lamang. Pagtitimpi ho. Kasi, once na pumindot ho ang Russia ng nuclear, pag pinindot ho niya, nako, magugunaw ang malaking bahagi ng tatamaan ho ng nuclear. Kung may mga Amerikano ron, hindi ho basta-basta isasakripisyo ng Amerika. Kung may mga ibang nationality ron, ganon din ho yan. So, hindi lang naman ang Russia ang meron yan. Meaning, kung magkakapindutan na ho para pasabugin itong mga nuclear, magugunaw ho ang mundo kapag ganyan ho ang nangyari, mga kaibigan. Kaya, ayaw ho, maximum tolerance. Yan ho ang pinaiiral ng United Nations, lalo na ng dambuhalang Amerika. Akala nyo takot tayo kay Putin? Takot ang Amerika kay Putin? Hindi ho. Natatakot silang maraming itil. Kaya pinipilit pa rin ho, mga kaibigan, na magkaroon ho ng magandang outcome, tumahimik, tama na. Yun ho ang panghikayat dito kay Putin. Pero, grabe, ang supaltak to. Mahirap niya katungtong. Awa, ang hirap mong kausap itong si Putin. Kung anong ginusto niya, yun ang gusto. Ewan lang kung anong pwede mangyari sa mga susunod na araw. Naaawa na ako sa mga Ukrainian, mga kabayan. Marami pa rin Pilipino doon sa Ukraine hanggang sa ngayon. Nagsisipag-hukay na ho ng taguan sa ilalim ng kanilang mga building, mga kaibigan. Ang mahirap po niyan, kapag naghukay ka sa ilalim ng building mo, kung saan ka nakatira, pag gumuho yun, pag tinamaan ho ng bomba ho yan, sino kaya makakapagligtas pa siya doon sa ilalim? Kung hindi ka na marinig, mahirap ho. Siguro this time kapag gano'n na nangyari, magsipaghanda ho tayo ng tubo o kaya host. Maglabas ka ng tubo rito, dire-diretso yung tubo kay host. Yung host, ba kaibigan, hanggang doon sa gagawin mong hukay. Para mayroon kang hangin, yung ganitong kalaki na host. Para may hangin kayo habang kayo nasa loob ng underground. Kung sinong medyo kinakapos, pwede lumapit dito sa mic, sa host na nasa ilalim para kumuha ng hangin, mga kabayan, lumanghap ng hangin. Yun ho, ang hirap ho ng kalagayan ho ng ating mga kababayan na nahaharap ho sa giyera. Magandang umaga, J.R. Soriano. Good morning.
13 minuto ho bago sumapit ang alas 9 ho ng umaga, mga kabayan. Sual, Pangasinan. Hindi pa ho natin nakakapanayam itong si Mayor Dong Kalugay. Pero kahit na hindi ko kami madalas na mag-usap po niyan, ako naman ho'y nakikibalita sa araw-araw ho na gawain ho dyan. At ang aking napag-aalaman sa kanyang mga constituents ay tuloy-tuloy ho ang pag-ikot ho niya at paghahatid ng mga ayuda. Patapos na ho tayo. Ni Mayor Dong Kalugay sa kanyang mga kababayan dyan sa Sual, Pangasinan. No need to destroy the enemy. Hindi na kailangan pa na manira ho. Dahil alam ho ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga constituents, kung ano ang kanyang ginagawa dyan ho sa bayan ho ng Sual. Sila na ho ang magsasalita mga kung ano ang ginagawa, anong serbisyo, anong klaseng serbisyo ang ginagawa ng isang Mayor Dong Kalugay dyan ho sa Sual. So yung kanyang arrival sa politics, mga kaibigan, hindi na ho nating ilantad pa kung anong katiwalian ang kinasasangkutan, kung anumang kaso mang kinasasangkutan. Hindi na kailangan. Tamang pagbase na lamang ho doon sa ginagawa ho ni Mayor Dong Kalugay sa kanyang mga constituents. At ginagawa na rin ho yung mga iba pang aspeto tourism dyan ho sa Sual. Yung mga yan may budget na ho yan na inihanda, mga kabayan. Kulang ho ang panahon kasi nung araw, nung mga naunang taon, masasabi nga ho ng mga newcomer, yung mga bagong opisyal ng gobyerno, yung mga bagong elected officials sa term na ito, sabi nga nila, napakamalas ko naman. Hindi ako nakapagpakita ng magandang trabaho dahil sa pagdating ng pandemya, sabi. Pero ganun pa man, sinikap ho nila, mga kaibigan, na kumilos ho na parang normal yung paghahatid ho ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ganun ang dapat. Huwag kayong matakot na manilbihan sa taong bayan. Yung iba nga ho, hindi takot mamatay pero dyan sa Santa Barbara, takot mamatay sa COVID. Hindi ko naman sinasabing gusto natin mamatay sa COVID. Pero pagdating sa ayuda, Pangasinan. So, ang naglakas loob na lumabas at magpakita sa mga kababayan, itong si former Mayor Lito Zaplan. Naka-face mask ho yan, naka-face shield ho yan, naka-jacket ho yan, lumalabas. Ali kayo, punta kayo rito. Hindi ho siya opisyal ng gobyerno ngayon, ordinaryong citizen. Pero, eto, yung kinikita niya o kinita niya doon sa kanyang construction firm, isineshare ho niya. Magpapabili ng truck na bigas, pare-repack niya, yung iba pa, sako-sako binibigay ho niya kapag talagang kulang. Or 25 kilos, ipinimigay ho niya. Mga groceries. Yan ho, mga kabayan, ang dapat nagayahin ho ng ating mga opisyal. Hindi yung kung ano-ano lamang. Sandali, merong lumabas dito na news. Ito yung ano. Mula sa National Bureau of Investigation, dating mamamahayag na nasa likod ng mga gawa o gawa-gawang balita kay CEZA o Cagayan Economic Zone Authority Administrator at Northern Luzon
Presidential Advisor Secretary Raul Lambino at asawang si Mangaldan Mayor Marilyn Lambino inaresto ng National Bureau of Investigation Manila. Kita ho ninyo. Inilabas na ho yung balitang yan. So, hindi ko makuha yung kompletong detalye. Sandali. Tingnan natin. At ibasa ho natin. Yan. Oops. Planted lahat ng nangyari. Ito ang tahasang sinabi ni Marilyn Mendoza, ang live-in partner ni Jaime Aquino, sabi, dating provincial correspondent ng Pangasinan sa Manila Times. Natural. Sasabihin niya planted. Sasabihin niya planted. Yun naman talaga ang akusasyon ng mga nahuhuli. Laging ganyan ho eh. Si Aquino na inalis bilang kasapi ng National Press Club of the Philippines ay inaresto ng mga kasapi ng National Bureau of Investigation o NBI Manila mula sa kanyang bahay kahapon. Sa eksklusibong panayam kay Mendoza, sinabi nito na sinundan ang kanyang asawa sa isang gasolinahan sa lungsod ng Urdaneta at doon siya inaresto at nakaposas na siyang umuwi. Pagdating ng mga tauhan ng NBI sa kanilang bahay, ay ipinalam umano sa kanila na i-search o ipinaalam umano na i-search o hahalugugin na ang buong bahay na sinang-ayunan naman ng kinakasama ni Aquino. Pero hiniling niya sa mga ito na payagan silang makasama at kanilang mga barangay officials. Ngunit nauna na umano ang mga ito. Nung una ay nagnegatibo lahat ng lugar. Napansin din ni Mendoza na nang wala pa rin makitang ebidensya ay kaduda-duda ang galaw ng mga tauhan ng NBI dahil nagbubulong-bulungan sila hanggang sa nagpunta hanggang sa pagpunta nila sa kusina ay doon na umano nakakuha ng ebidensya ang National Bureau of Investigation na 2 granada na ayon kay Mendoza ay napaka-imposible na magtago sila ng granada sa nabanggit na lugar. Nakuha rin sa bahay nila ang isang kalibre 45 na baril na pagmamay-ari umano ng guwardya. Matatandaan na inalis si Aquino bilang kasapi ng National Press Club of the Philippines, pinakamalaking organisasyon ng mga aktibong miyembro ng press. Hindi yan pinakamalaki. Hindi malaki kasi metro-wide yan. Tapos, ang mga miyembro lang ay yung mga correspondent sa labas. Metro-wide, kasi dati ako sa Metro-wide din. Ang mga miyembro dyan ay yung mga national media. Ngayon, kung meron correspondent sa bawat probinsya, yun sila lang ho yung miyembro dyan. Pero ang pinakamalaki yung ating pinamumunuan kasi bawat press club sa buong Pilipinas, kada probinsya mayroong press club. Yun ang malaki. Yung Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines. Yun ang pinakamalaki. Kaya itong sinasabi nitong gumawa ng sulat na ito, na isang writer ng radio, mali yun. Hindi yun ang pinakamalaking press club sa buong Pilipinas. Yung Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines, yun ang pinakamalaki. Inakusahan si Aquino at kanyang grupo sa Pangasinan na gumawa ng mga gawa-gawang mga kasong rape na nagresulta sa pagkakakulong ng 9 na buwan sa Pangasinan ng isang Arky Manuel Yulde. Bakit Pangasinan? Hindi ba Quezon yun? Hindi Pangasinan yun. Ang alam ko sa Quezon yun Sige. Si Aquino rin at kanyang grupo na binubuo ng kanyang live-in partner at ilang mga tiwaling miyembro ng Pangasinan Press ang nasa likod din ng mga gawang kaso laban kay Cagayan Export Zone Authority, Administrator at Northern Luzon Presidential Advisor Secretary Raul Lambino at asawang si Maldan Mayor Marilyn Lambino.
O yun lang, binasa ko lang po ito itong laman nito. Hindi lang accurate yun hong laman ng pagkakagawa ng istorya, mga kabayan. Okay. Todas. sabi ni paring Manuel, si Ems. So yun yung detalye, mga kabayan, kaugnay ho dyan sa pagkaka-aresto kay Jaime Aquino. Siguro marami na hong mabibigyan ho ng hustisya. Nobel ho yan hanggang hindi non-bailable. Kaya magsawa ka sa kahimas ng rehas na bakal. Sarili mong anak ang siyang nagpahuli sa iyo. Pero mumatin niya pag hindi mo nabigyan. Sabi nitong si Kaatong Remoga, pinasyalan daw nila si Jaime Aquino nung kamakailan, mga 2 weeks ago. Sabi daw ho niya, hindi ko pag-aari to. Pag natapos to, 37 million pag-aari ng auntie ko na nasa Amerika. Yung auntie niya, ipapasakamay sa kanya yung 37 million para magpatayo ng 3 swimming pool at mga building ho dyan, mga hotel. Ipapasakamay sa kanya. I doubt. Alam nila, kilala nilang kalkuhan itong si Jaime Aquino So, hindi ako naniniwala na ipapasakamay sa kanya. Ano ho? Sige, magpapaalam na ho ako. Tandito na ho yung susunod na angkor ho natin. Si Bagis Rapido Atong Remo. So, standby ho kayo, mga kabayan. Bukas po ulit, tayo ho'y muling sisingkaw sa ating palatuntunan. Sa ngalan po ng buong staff ng ating himpilang IWRR, kami na ho'y mag-iiwan ng isang magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Ako lamang po ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.